morning everyone! Now we will discuss about the VPC and BMC. Pero bago yun, alamin muna natin ano ang value proposition, kung ano ito and bakit ito mahalaga. What is a value proposition? Value proposition, sinasabi dito, is a clear statement that explains what benefit a product or service provides, for whom, and how it is different or better than the alternatives. Ito yung statement na nag-e-explain ano ang i-offer ng company mo, how it benefits the customer, and bakit mas better ang company mo kaysa sa mga competitors. Sa kabuuan, sinasabi lang dito kung bakit mas pipiliin ng mga tao ang business mo kaysa sa iba. So we have the value proposition canvas. It's a strategic business tool used to ensure that the product or service is designed around what the customer truly needs and values. It was developed by Alexander Osterwalder as part of the business model canvas framework. So the value proposition canvas ay ito yung strategic na business tool na ginagamit upang matiyak na ang isang produkto o serbisyo ay nakaayon sa totoong pangangailangan at pinahahalagahan ng customer. Ito ay binuo ni Alexander Osterwalder bilang bahagi ng business model canvas framework. Sa madaling sabi, tinutulungan ng BPC ang mga negosyo na mas maunawaan ang kanilang mga customer kung ano ang kanilang mga problema, kagustuhan at inaasahan upang makagawa ng produkto o serbisyo na tugma sa kanilang pangangailangan at nagbibigay ng tunay na halaga. Layunin ng BPC na tukuyin kung ano ang gusto at kailangan ng customer, alamin kung ano ang makatutulong na produkto o serbisyo ng pagresolba ng kanilang mga problema, siguraduhin tumutugma ang value proposition ng kumpanya sa customer service na tinatarget nito. The BPC has two main sections, the customer profile and value map. The customer profile describes the target customer's jobs, tasks they want to get done, pains, problems or difficulties they face, and gains, benefits, or outcomes they desire. Value map outlines how the company's products and services, pain relievers, and gain creators address those customers' needs. So, sa customer profile po, inilalarawan nito ang target ng customer at kung ano ang kanilang jobs, mga gawain o layunin na gusto nilang matapos ang makamit, ang pains, mga problema, hirap o hadlang na kanilang nararanasan habang ginagawa ang mga iyon, gains, mga benepisyo, kaginhawaan o resulta ng kanilang inaasahan at ninanais. Sa value map, pinakikita naman dito kung ano ang tinutugunan ng produkto o serbisyo ng kumpanya, ang pangangailangan ng customer sa pamamagitan ng products and services or mga produkto na inaalok na solusyon o produkto. Pain relievers, kung paano ito nababawasan at natatanggal ang problema ng customers. Gain creators, kung paano nito pinapalago o pinapaganda ang mga benepisyo para sa customers. So, why businesses use the VPC? So, business use the VPC for several key reasons. The customer-centered design. It helps the organization focus on the customer's needs rather than their own assumptions. Product improvements. Companies can use it to refine or redesign the products and services to be better fit for the market. Clear communication. It provides a visual framework that teams can use to clearly explain how their offering delivers value. Innovation. By identifying and meet needs and customers' frustrations, business can find opportunities for innovation. And lastly, the strategic alignment. It ensures that the product development, marketing, and business strategies are aligned with what customers truly want. So, ginagamit ng mga negosyo ang BPC dahil nakakutulong ito sa kanilang mas maunawan at matugunan ang pangangailangan ng kanilang customers. Tinutulungan ng BPC ang mga negosyo na ituon ng pansin sa totoong pangangailangan ng customers sa halip ng sariling palagay o ideya ng kumpanya. Nagagamit ito upang ayusin, baguhin at pagandahin ang mga produkto at serbisyo upang mas umangkop sa merkado ang gusto ng customer. Nagbibigay ito ng
madaling gamitin ng team para ipaliwanag kung paano nagbibigay ng halaga ang kanilang produkto o serbisyo sa mga customer. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga hindi natutugunang pangangailangan o problema ng customer, nagkakaroon ng negosyo ng bagong ideya at oportunidad para sa inovasyon. Tinitiyak ng BPC ng produkto at business strategy ng kumpanya ay nakaayon sa kung ano talaga ang gusto at kailangan ng mga customer. So we have the connection to the customer's understanding and market product fit. The BPC is directly connected to the customer's understanding and achieving product market fit. Customer understanding. The consumer profile side forces businesses to deeply understand who their customers are, what problems they face, and what they hope to achieve. This insight is critical to design relevant solution. Product market fit. The value map ensures that the product or services directly addresses customers' pains and create meaningful gains. When both sides align perfectly, the business achieves product market fit, meaning the product satisfies a strong market demand. Sa bahagi ng customer profile, hinihikayat ang mga negosyo na mas malalim na kilalanin ng kanilang customer. Kung sino sila, ano ang kanilang mga problema, at ano ang gusto nilang makamit. Mahalaga ang impormasyong ito upang kapag disenyo ng produkto, may saysay at angkop sa kanilang pangangailangan. Sa product market fit naman, sa bahagi ng value map, tinitiyak na ang produkto o serbisyo ay tumutugon mismo sa problema, needs ng customer at nagbibigay ng benepisyo din sa kanilang hinahanap. Kapag magtugma ang dalawang panig, ang customer profile at value map, ibig sabihin ay nakamit ng negosyo ang product market fit o ang punto kung saan ang produkto ay tunay na hinahanap at pinahahalagahan ng merkado. Sa madaling sabi, ang BPC ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga kung ano ang inaalok na negosyo at kung ano ang talagang kailangan ng customer. Sa pamamagitan nito, nakalilikha ang mga kumpanya ng tunay na halaga na kapagbibigay ng mas magandang karanasan sa customer at nagkakaroon ng kalamangan labang sa mga kakompetensya. How does the value proposition canvas help sa business? Sinasabi dito na ang value proposition canvas ay tumutulong sa isang negosyo upang mas mapabuti ang kanilang mga produkto o serbisyo sa pamamagitan ng mas malinaw na pag-unawa sa pangangailangan at kagustuhan ng kanilang mga customer. Dahil dito, nagagawa ng isang kumpanya na mag-alok ng mas akmang solusyon sa mga problema ng kanilang kliyente. Halimbawa, sa isang event business, nakikita sa BPC kung ano ang nakaka-stress para sa kanilang mga kliyente. Dito din nakikita kung ano ang inaasahang outcome ng isang customer sa kanilang event at ano ang uri ng karanasan na magpapasaya sa kanila. Sa tulong nito, maaaring baguhin ang mga hindi gusto ng customer tulad ng at mas maging maayos ang event planning, mas malinaw ang koordinasyon at maaaring mag-customize ng mga package na direktong tumutugon sa pangangailangan ng kanilang customer. Sunod naman is how the BPC improves customer satisfaction and innovation. Dito, sinasabi na ang value proposition canvas ay nakapagpapataas ng kasiyahan ng customer dahil sa nakatuon ito sa pagbibigay ng solusyon sa tunay na problema ng kliyente at paghahatid ng mga serbisyong mahalaga para sa kanila. Kapag alam ng isang negosyo kung ano ang nagpapasaya o nagpapadismaya sa isang customer, mas madali nitong maibibigay ang karanasang higit pa sa kanilang inaasahan. Kasabay nito, nagiging daan ang value proposition canvas sa inobasyon dahil mas nauunawa ng kumpanya ang mga pangangailangan at kakulangan sa kasalukuyang serbisyo nila. Mas nagkakaroon ito ng mga bagong ideya para sa mga makabagong produkto, serbisyo o paraan na makapagpabuti sa kanilang negosyo. Sunod naman is what is the role of
the BPC in aligning team strategy. Dito naman is malaking tulong yung value proposition canvas sa isang team or isang negosyo dahil nakikita dito yung mga dapat gawin ng isang negosyo or mga miyembro ng isang team. Pinapalinan nito ang direksyon ng isang negosyo. Ipinapakita nito ang isang visual na map na kung saan sino ang mga target na customer at kung paano maibibigay ang halaga na gusto ng mga kanilang customer. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng pare-parehong pag-uunawa ang lahat ng miyembro ng isang negosyo o isang team. Nakakatulong ito para maiwasan ang kalituhan, mapabuti ang komunikasyon, at magtulungan ang bawat isa tungo sa isang layunin. At ito ang makapaghatid ng makabuluhang serbisyo para sa kanilang mga customer. Sa madaling salita, ang value proposition canvas ay nagsisilbing gabay sa isang negosyo upang manatiling nakatuon, organisado at nakasentro sa kanilang mga customer na nagdudulot ng mas matagumpay na negosyo. Ang value proposition canvas ay nahati sa dalawang seksyon, ang customer profile at value map. So unahin natin yung customer profile, yung nasa right side, customer jobs. So dito yung mga gawain or need i-accomplish ng mga customer para ma-satisfy. Pains, ito naman yung mga problema o hirap na mararanasan nila. Gains naman, so dito yung mga benefits, mga magagandang resulta na gusto nilang makamit. Sa value map naman, products and services. So ito yung produkto o business na ino-offer mo. Pain relievers, so dito kung paano mo inaalis o tinatanggal o binabawasan yung mga problema ng customer. Gain creators, so ito naman yung pinapakita naman ito kung paano magbibigay ng dagdag benefits o saya sa mga customer mo yung produkto mo or business. So after discussing value proposition canvas, let's move on in business model canvas. What is business model canvas? Sabi dito, ang business model canvas daw is strategic management tools we use to visually describe, design, and analyze how business creates, delivers, and capture value. For example, we want to improve the business we started. Etong BMC daw is makakatulong siya dahil in-emphasize nito yung mga ways na maaari natin gawin to further improve our business. And also, it promotes team cooperation because it's a one-page overview of the things we needed of improvement. So, why do we need BMC in our business? Unang-una, by its clarity and simplicity. We can make complex ideas easier to understand. Pangalawa, by better planning. It helps the entrepreneurs to refine their business strategy before investing into it. Pangatlo is identifying the strengths and weaknesses. Since it is just a one-page overview, we can quickly spot gaps and risks. Pang-apat is improve communication. Para bang brainstorming lang yung mangyayari kasi it is just one-page overview. So, open tayo sa suggestions and ideas dun sa mga gaps na kailangan natin i-improve. Pang-lima is encourage innovation. It can generate new ideas because of its simplicity. We can easily identify the things needed to improve. And lastly is decision-making tool. It supports to have smarter decision because it can show changes in other areas. So, tungo naman tayo sa comparison ng value proposition canvas at ng business model canvas. Sabi dito, parehas silang business planning tools, pero magkaiba sila ng focus. Yung value proposition canvas is nakapokus sa products and mga customers nila. And yung business model canvas naman is nakapokus in the overview of their business. So, this is the table that distinguishes the differences of the two. So, yung BNC, yung purpose dito is to provide an overview of an entire business model. Scopes naman niya is broad, syempre. Sakop niya lahat ng key components and usefulness. And makakatulong din sa design and analyze ng
twice yung level of details, syempre general and strategic. So, sa BPC naman, ang purpose nito is on matching a product services onto what customers needs. Ang scope naman niya is narrow lang, syempre. Nakatuon lang siya sa value proposition and customer segments. Yung usefulness naman niya is health refined and value product market. Ang level of detail is syempre detailed and more on customer focus. So, punta naman tayo sa Venn diagram para mas makita natin yung differences at similarities nila. So, makikita natin sa gitna is they are both strategic planning tools and visual frameworks. So, may mga differences naman sila and some of it is na-discuss ko na sa nakarang slides. But sabi dito, magkaiba sila ng building blocks. Yung business model canvas is having 9 components. Siyempre, yung customer segments, value proposition, channels, key partners and resources, etc. At ito ay mas nag-fit sa mga business models, while BPC is only focused on customer profiles and value map. But it's great, yung BPC is great for problem solving in your business. So, good day. Ngayon, dadako naman tayo ngayon sa parts ng BMC. Unang part is yung customer segments. Dito nilalarawan kung sino ba yung mga target market ng negosyong binubuo mo. O sa madaling salita, ito yung mga tao, grupo, or organisasyon na gustong pagsilbihan ng product o serbisyo ng iyong company o negosyong binubuo mo. Maaari din itong ihatiin sa 4 na parts. Una is the demographic, second is the geographic, third is the behavioral, and lastly is the psychographic. Ngayon, next naman is yung value proposition. Ang value proposition is yung bahagi kung saan tinutukoy kung ano ba yung tatanging halaga o benepisyo na kukuha ng mga customer mo sa produkto mo. Ito din yung dahilan kung bakit pipiliin ng mga customer mo yung produkto o serbisyo mo kaysa sa ibang mga serbisyo at produkto. Next naman is yung channels. Ito naman yung paraan kung paano mo naaabot ng negosyo mo yung mga customers niya, or ito yung nagiging daan o kaya yung nagiging tulay na nagkokonekta ng negosyo mo sa mga customers mo. Next naman is yung customer relationship. Ito na may tumutukoy sa uri ng relasyon o ugnayan na binubuo at pinapanatili ng negosyo mo sa kanyang mga customers. Ito yung paraan kung paano mo napapakita paano mo napapahalagahan, inaalagaan at pinapanatili ang tiwala ng iyong customer sa iyo. Example nito is yung personal assistance at co-creation ng negosyo mo na tungkol sa paano mapapaunlad yung ugnayan mo ng negosyo mo sa customers niya. Revenue streams. Ito ay may tumutukoy sa pinagmumula na kita ng negosyo mo mula sa customers mo. Ito ang paraan kung paano lumalaki ang isang negosyo mula sa produkto o serbisyong inaalok nila. Example nito yung mga subscription, direct sales, usage fee at iba pa. Next naman is yung key resources. Ito na may tumutukoy sa pangunahing bagay na kinakailangan ng negosyo mo upang gumana at mayatid ang value proposition nito sa mga customers niya. Ito yung mga mahalagang bagay ng negosyo na maaari itong maging physical, financial, intellectual o kaya maging mga tao. Next naman is yung key activities. Ito na may tumutukoy sa mga pangunahing gawain o yung mga proseso na kinakailangang isagawa ng isang negosyo upang mag-work ng maayos at maihatid nila ang produkto nito sa mga tao. Sa madaling salita, ito dapat yung mga dapat gawin ng negosyo upang magtagumpay yung negosyo nila na yun. Next naman is yung key partners. Ito na may tumutukoy sa mga mahalagang tao, organisasyon o kumpanya na nakatuwang ng negosyo upang maging matagumpay ang operasyon nito. Ito yung mga sosyo o yung mga katulong ng negosyo sa paggawa, pag-promote, pag-supply o paghahatid ng produkto o serbisyo. And lastly is yung cost structures. Ito na may tumutukoy sa lahat ng gastusin na kinakailangan para mapatakbo ang isang negosyo at maihatid ang paunahing gastos at kinakailangang
puhunan nito. Ito din yung nagiging batayan kung paano ba o ano yung mga kinikita buwan-buwan ng negosyo.